Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. At ang aming pong mainit na pagbati sa lahat ng ating mga overseas Filipino workers at sa ating mga kababayan na nandito sa loob ng bansa. Ito po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service, ang International Overseas Station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng PBS-BBS patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating sa ating babangon team, walang iba kundi sa ating mga master control technicians sina Susan Aizon, Milo Jonela, sa Wirecast natin si Justin, and of course sa live audio streaming si Hero, at ang ating executive producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Sa ngalan po ng ating Bureau Director, Director Dindo Amparo Sanga, kami po yung maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kami po inyo nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyo pong mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon din po sa ating YouTube channel. Sa ating YouTube channel, sa inyong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating real-time, on-time, live audio streaming, i-download nyo lamang ang ating PBS radio app sa inyong mga cellphone, sa inyong mga laptops at desktop. And of course, sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters, kaya tayo nakakapag-broadcast sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa pamamagitan po yan ng mga transmitters ng United States Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Sa ating shortwave frequency, ito po paalala natin, sa shortwave frequency natin, tatlong shortwave frequencies po ang gamit natin para sa ating Filipino broadcast. Ito po yung mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.370 MHz, 9.925 MHz, at sa 12.120 MHz. Samantala sa English broadcast naman natin, ang ating English broadcast ay 12.020 MHz, 15.640 MHz, at sa 17.665 MHz. Monday to Sunday po ang ating shortwave broadcast dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan. At, tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At sa edisyong ito, sa episode na ito, tayo po ay magtutungo sa bansang Kuwait. Makakasama po natin ang ating Philippine Embassy sa Kuwait. At makakadaupang palad po natin ang ating Ambassador to Kuwait, His Excellency Jose A. Cabrera, ang ating Ambassador to Kuwait. And of course, ang ating Filipino community doon, makakasama po natin sila Miss May Ortiz, Philcom Leader sa Kuwait, Christopher Hernandez, isa rin pong Philcom Leader sa Kuwait, at si Zulfikar Mundok, Philcom Leader din po sa bansang Kuwait. So hindi ko na po kayo paghihintayin, hindi ko na po kayo pananabikin para makakadaupang palad natin ang ating Ambassador His Excellency Cabrera at itong ating tatlong Philcom Leader sa bansang Kuwait. Unahin muna natin ang ating pong Philippine Ambassador to Kuwait, His Excellency Jose A. Cabrera. His Excellency Cabrera, magandang araw po sa inyo at welcome po sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Magandang araw din po sa inyo, Mr. Ray Sampang, at sa lahat ng inyong mga panauhin at tagarinig. Maraming salamat po sa pagpapatuwa sa inyong imbitasyon na sumapa po dito sa inyong programa. It is our honor and pleasure to have you in our program, Ambassador, Your Excellency Cabrera. And of course, kasama rin natin sa linya ng ating komunikasyon, naka-zoom din at makakaupang din palad natin Your Excellency, ang mga Philcom leaders natin sa Kuwait. Unahin na ho natin, of course, si Miss May Ortiz. Miss Ortiz, magandang araw po. Magandang araw po, sir. Marami pong salamat sa pag-imbita ninyo po sa akin dito sa inyong
programa. Thank you very much. And of course, kasama rin ni Ms. May Ortiz ang isa pang PhilCom leader natin sa Kuwait, si Mr. Christopher Hernandez. Mr. Hernandez, magandang araw po. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at taos puso po salamat Kuya Ray sa imbitasyon at sana maging regular tong programa nyo sa amin dito sa Kuwait para magkaroon tayo ng daupang palad ng medyo dalas-dalas. Opo. And Happy New Year po. Happy New Year din po. Ayan nyo po, yan na idudulog natin kay Ambassador Cabrera. Samantala, kasama rin natin sa linya ng ating komunikasyon, live din from Kuwait, si Ginoong Zulfiqar Mundok. Magandang umaga po, Ginoong Mundok. Magandang araw po sa inyo, Sir Ray. Assalamualaikum. Good afternoon, Sir Ambassador. At saka sa ating mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ayan. Assalamualaikum. Maraming salamat po, Ginoong Mundok, sa papaunlak din po niyo sa amin dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. So, alright. Unahin ko muna, Miss Ortiz, Ginoong Hernandez at Ginoong Mundok, itong ilang mga unang tanong na nakatuon para sa ating butihing ambassador sa Kuwait, His Excellency Cabrera. Ambassador Cabrera, paano po natin madidescribe ang relationship sa pagitan ng Philippine Embassy sa Kuwait sa ating host country, in this case sa Kuwait? Positibo naman po ang ating ugnayan at relasyon sa bansa ng Kuwait. No? Ito po ay nakabatay sa respeto sa isa't isa at yung ating matagal ng kooperasyon. Ang ating pakikipag-ugnayan sa kanila ay partikular na malakas sa larangan ng paggawa dahil sa malaking komunidad ng mga Pilipino dito sa Kuwait. Ngunit maabot din ito sa kooperasyong pang-ekonomiya, mga konsultasyong pampolitika at mga iba pang ugnayang na ginagawa ng mga bansa sa isa't isa. Okay. How long have we maintained? Ganon na po katagal ang bilateral relationship between the Philippines and Kuwait? Ang ating diplomatic relations sa Kuwait ay nag-umpisa noong 1979. So, 4 na dekada na po. At sa 4 na dekada na yan, itong ating ugnayan ay dahan-dahan ay dumago at lumawak. Okay. Meron pa po bang ibang mga, sabihin natin, consulates na mga Philippine consulates na under sa jurisdiction na embassy sa Kuwait? Ay, wala po. Ang ating embahada po dito, ang sakop niya po yung bansa ng Kuwait lang po. At wala po tayong konsulado dito sa Kuwait. Embassy lang po. And how many Filipinos living and working po as of now na nasa inyong datos ang nagtatrabaho at naninirahan sa bansang Kuwait? Base sa pinakabagong o pinakahuling datos na inulat ng gobyerno ng Kuwait at mula sa mga talaan ng ating embassy, may higit kumulang na 220,000 na Pilipino na nandito sa kasalukuyan ay nagtatrabaho o naninirahan sa Kuwait. Ang karamihan po nito, o about mga 60 to 70% ay nagtatrabaho sa mga gawaing bahay. Ito po yung mga sinasabi natin, mga kasambahay, no? At iba naman ay nagtatrabaho sa health sector, hospitality, retail, at industrial at commercial services. Okay. So, Your Excellency, ano ba yung mga services na ibinibigay natin ng ating embahada dito sa ating mga overseas Filipino workers ngayon na nasa Kuwait? Okay, meron po tayo sa panig ng Department of Foreign Affairs, yung ating consular section ay nagbibigay ng passport services. Ito rin yung kasama rin dito yung mga travel document na sinasabi para sa mga taong nawawala ang passport. Meron din po tayo yung mga ibang consular services kagaya ng visa para sa mga dayuhan. Tapos mga civil registry po or ito po yung mga sinasabing report of marriage, report of birth, report of death, no? Para sa ating mga kababayan. At meron din po mga ibang yung mga special power of attorney. Ito po yung sinasabing mga notarials. No? Nandiyan po yung special powers of attorney, mga certification, pati mga NBI clearance po. Nagpo-process din po tayo dito.
At bukod po dyan, no, sa bahagi naman po ng opisina ng Migrant Workers Office dito, ito po yung sangay ng Department of Migrant Workers o DMW. Sila po ang bibigay ng labor services at assistance to nationals. Kasama na po yung on-site welfare office ng OWA. So, kumpleto po tayo at meron din po tayo ditong pag-ibig representative at isang SSS representative na sila rin tumutulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng sabi na updating o information tungkol sa kanilang membership sa pag-ibig at SSS. Ang isa sa mga siguro major interests, no, ng publiko sa mga serbisyo ng ating embahada dito ay mga tulong sa mga Pilipinong nangangailangan o sinasabi natin mga distressed workers. No? Meron po tayong mga tulong na binibigay dyan na mula po sa legal advice na sinasabi, medical assistance or welfare assistance hanggang repatriation po kung kinakailangan man. So, as we speak now, Your Excellency Cabrera, kamusta naman ang pakikipag-ugnayan po ng Philippine Embassy sa ating mga Filipino communities diyan? What is the relationship between the embassy and the Filipino communities now in Kuwait? Okay, ang isa sa ating mga major points of shall we say connection or interface with the community ay ating mga Filipino community organizations. We have more than 150 Filipino community organizations here in Kuwait, and they are our partners in shall we say dissemination of information and in shall we say coordination with the Filipino community. Meron din po tayong coordination with the community through social media, through our website, and of course we also welcome face-to-face meetings. No? We entertain Filipinos who come to visit the embassy. Ang ating community is very active here. Filipino communities are very active in different areas. Meron po sa sports, meron sa mga culinary activities, meron po sa Zumba. Iba-iba pong interest, no? May mga geographical organizations tayo. And the embassy, by way of trying to improve yung sabi natin pamamalagi ng ating mga kababayan dito, yung residents, we also offer certain programs such as mga trainings and upskilling seminars para sa ating mga kababayan. And every now and then we hold town hall meetings with our kababayans to find out ano yung mga activities na gusto nila, mga sentiments nila regarding the situation in Kuwait at kanilang mga hangarin po. Okay. Pero at this point in time, Your Excellency, Ambassador Cabrera, dadakuin ko naman itong ating mga kababayan na kasama natin ngayon sa linya ng komunikasyon, itong ating mga Filipino community leaders. Unahin ko lang po dito si Miss May Ortiz, ang Philcom leader natin sa Kuwait. Miss May, magandang araw pong muli. Magandang araw po sa ulit, Sir Ray. Ayan, okay. Pero matanong ko lang po, ilang taon na po ang inyong pamamalagi sa Kuwait? Kamusta po ang inyong buhay diyan sa bansang Kuwait? Sir Ray, medyo matagal-tagal na rin ako dito sa Kuwait. I've been here since 1996 po. At sa awa ng Diyos, okay naman po. At ito, still here in Kuwait and also helping our embassies sa mga nila in mga programs. Alright. Okay. So, ulitin ko, since 1996 pa po kayo dyan sa Kuwait? Yes po, sir. Pero pabalik-balik din kayo sa Pilipinas. Nagbabakasyon din kayo once in a while. Opo. Kasama ko po yung mga pamilya ko. Ayun. Teka, kasama nyo na dyan sa Kuwait ang pamilya nyo. Tama po ba yung dinig ko? By the way po, sir, my husband is Kuwaiti. Okay. Sige. Alright. So, ilan na po ang anak ninyo with your Kuwaiti husband? I have 3 daughters po. 3 daughters. And matanong ko lamang po, ano ho ba ang pinagkakaabalahan nyo ngayon dyan sa bansang Kuwait?
By the way, housewife lang po ako. Mm. So, ang pinakaabalahan ko po mostly is yung mga activities na sinasalihan namin katulad sa programa ng embassy at saka yung sa organization ko itself na ASPO. Yan, oo. And okay, Philcom leader po kayo. Maaari po bang malaman kung anong pangalan ng Filipino community na kinaaniban po ninyo? Ako po yung chairman ng Association of Filipino Organization in Kuwait and under ko po is 19 organization groups. Mhm. By the way, I'm outgoing chairman na this month. Mhm. Okay. Grupo po namin ay magkakaiba-iba po. Meron po kaming mga professionals, meron kaming fraternity, meron din kaming sa mga kasambahay. So, iba-iba po yung kwan ng aming grupo. Yeah, okay. Parang kumbaga variety na mix nuts. Tama-tama po kami. Okay. Pero since 1996 hanggang ngayon, paano naging pagbabago sa buhay ninyo noong 1996, simula nung nandiyan kayo, hanggang ngayon sa bansang Kuwait sa pagdaloy ng buhay ninyo at pakikipag-ugnayan sa inyo ng Philippine Embassy. Paano po? Kung ikukumpara natin ngayon na nandiyan si Ambassador Cabrera. Sa panahon ng since nagsimula ako dito since 1996, medyo mahirap po, medyo may pagkakaiba kasi nung panahon na yun, kumbaga nung 1996 medyo hindi pa masyado mahigpit ang Kuwait. Okay? By this time medyo mahigpit sila, but as long na sumusunod ka po sa role, hindi ka po mahihirapan. Okay? Kasi marami kasi pong pabago-bago yung mga kwan nila dito sa Kuwait. So as long na sumusunod ka naman po, hindi ka po mag-worry. Lalo na bansang Kuwait. At lalo nandiyan na rin po si Amba sa amin. Madali nating malapitan. Ayan po yung kwan namin dito. Ayun, okay. Sige. Miss May, medyo dadako naman ako sa iba nating mga Filipino community leaders, no? Dakuin ko muna si Ginoong Christopher Hernandez. Mr. Christopher, Sir Chris. Peray! Hello, kamusta po? At kayo, yun din ang tanong ko, ilang taon na po ang inyong pamamalagi sa Kuwait? Kamusta po ang buhay niyo diyan? Well, ngayong taon magdadalawang dekada na rin, Kuya Ray, dito sa Kuwait. At matuturing ko na ang Kuwait ay may second home. Malaki na rin tulong ng bansang Kuwait pagdating sa pamilya ko at sa mga pagpapalang tanggap natin. So, I treasured Kuwait and ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at ako'y narito at nakakapagtrabaho at suportahan ko ang pamilya ko at ang ating mga kababayan at the same time. Alright. So anong larangan po kayo nagtatrabaho? Sa anong larangan po kayo nagtatrabaho ngayon sa Kuwait? Well, nasa IT industry po ako. Ako'y isang currently data center engineer sa oil company na joint operations kasi ito ng Saudi government at ng Kuwait government. So nasa divided zone kami. Ako yung sa data center in charge ng data center ng corporate company. At ano yan, Kairi, yun sa unang pagtungtong ko sa abroad sa Kuwait, medyo mababang posisyon pa yun. So upscaling lang talaga nangyari. So kailangan talagang makipaglaban, mag-aral ka, pakita ka na ikaw isang Pilipino na kaya mong ipagmalaki ang iyong trabaho. So hanggang sa na-promote at ako itong posisyon ko bilang data center engineer sa oil company dito sa Kuwait. Okay. Alright. So, matagal-tagal na ba? Talagang pong naging challenging din pala sa inyo, no? Ang inyong pamumuhay pagbuhay dyan sa Kuwait. Pero matanong ko lang po, Ginoong Sir Chris, taga saan po kayo dito sa Pilipinas? Ang probinsya ko po ay Mindoro. Pero Mindoro. ako po ay lumaki at nag-high school sa Manila. At ako po ay bunga ng Pamantasan Lungsod ng Maynila. Pamantasan ng Lungsod ng Manila. PLM. Okay, PLM. Yes po. Dito sa Manila, sa City of Manila. Ayan, oo. Ang pamagbay hirap daw po doon kasi. Parehas lang tayo. Ako'y galing din naman ng PUP, Polytechnic University of the Philippines. Yeah. Yan. Kapatid. Oo. Sa mga
sa mga eskwelahan ng mga nasa laylayan ng lipunan, sabi niya. Yeah. Sabi nga. Alright. Sir Chris, dako rin naman ako dito sa isa nating kababayan na si Sige po. Ginoong Zulficar Mundok. Ayan. Ginoong Mundok, Sir Zulficar Mundok, magandang araw pong muli. Magandang araw din, Sir Ray. Alright. The same question po, yung unang question ko. Ilang taon na po ang inyong naging pamamalagi sa Kuwait? At kamusta po ang inyong buhay dyan? Paano po ba ang naging takbo ng inyong buhay sa inyong pamamalagi dyan sa bansang Kuwait? Yes, since 2004 pa po ako dito. So it's like almost 22 years na rin ako dito, sir. And parang nagkaroon na ng different phases yung pamumuhay ko dito. Dati kasama ko yung pamilya ko, yung mga anak ko nag-aral ng kinder hanggang senior high school sa Philippine International English School dito sa Kuwait. Tapos nag-college na sila, doon na sila lahat sa Pilipinas. Naiwan na ako mag-isa dito. So buti na lang marami tayong mga kababayan dito. May mga organization tayo, may mga Filipino communities na masyadong close-knit at parang nagkakaroon din tayo ng support system mula sa mga organization na ito. So hindi tayo nakaka-feel na malayo tayo sa ating bansa, hindi tayo yung kalungkutan hindi na gaya nung tulad noon pa. So ngayon medyo okay na po. Medyo maganda yung pamumuhay dito sa Kuwait. Alright. Kahit malayo man sa pamilya. So paano po ang ang relationship ng Filipino community sa ating embahada ngayon, lalo na dito sa pamumuno ngayon bilang ambassador ng Philippine Embassy na si Ambassador Cabrera sa inyong mga Filipino community? Malaking pagbabago, sir. Alam namin lahat yan dito sa Kuwait. Alam namin mga Philippine OFWs kung paano nagbago mula nang dumating si Ambassador Cabrera, because he was really reaching out to the Filipino communities, to the Filipino organizations na every time na may event, andun talaga siya, napaka madaling imbitahan. Madaling tawagan na, sir, we have an event, it is our anniversary, or we have like this. Pupunta talaga yung si Sir Ambassador na. Kahit kung wala siya dito sa Kuwait, may mga representative siya pupunta doon. So we feel na hindi tayo malayo sa gobyerno ng Pilipinas. Tsaka more than that, talagang dadalhin ng embassy yung mga services yung embassy services sa mga events ng mga Filipino communities. So nagkakaroon kami ng chance na mag-avail nitong mga services na to, katulad ng mga authentication or notary services kahit sa weekends, no? Kasi yung challenges sa amin dito kapag trabaho namin is weekdays lang palagi. Ay nahihirapan kami pumunta sa embassy para mag-avail ng mga services nila doon, mag-avail ng MWO services. Pero ngayon, dinadala po ni Sir Cabrera yung mga services na ito sa mga events ng mga Filipino community. Okay. Matanong ko rin po, Sir Zulficar, kayo po ay Filipino community leader sa Kuwait. Gayon din si Sir Christopher at si Miss May. Iba-iba po bang mga Filipino community ito na inyong pinamumunuan, o you belong to one community organization? Ako po ay ang pangalan po ng aming organization is Zamba Sulta. Ito pong member namin ay galing sa yung mga OFW galing sa Zamboanga, sa Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. So ito yung pero we have parang inter-organizational cooperation sa mga iba't ibang mga organizations din na nagtutulungan din po kami, nagko-coordinate din kami sa iba't ibang organizations kung kailangan. Ayun. So iba-iba talaga ang pinamumunuan nila Miss May, ni Sir Christopher at yung sa inyo. Zamba Sulta, tama po ba? Zamba Sulta Filipino Yes Community. po, sir. Yes. Ayan, okay. Alright. Mabalik lang po ako kay Ambassador Cabrera,
So, Ambassador, mukhang maganda yung feedback na nakuha natin mula sa ating mga Filipino community leaders sa relationship ninyo ng ating embahada na pinamumunuan po ninyo sa ating mga Filipino community leaders at sa serbisyo rin na ibinibigay nyo sa kanila. Pero matanong ko lamang po, sa ngayon po ba, Ambassador Cabrera, meron tayong mga distressed OFWs o mga OFWs na nangangailangan ng assistance, both legal papers at sabihin na natin legal assistance ng mga OFWs in distress dyan sa Kuwait? Ambassador? Sir, nakamute po kayo. Nakamute po kayo, sir. Nakamute si Ambassador. O, sige. Okay. Ambassador? Okay, sorry po. Nakamute pala ako kanina. Opo. So, sa dami po ng Pilipino natin dito, ang nangyayari po at any given time, meron pa tayong mga ilang Pilipino na sinasabing nangangailangan ng tulong. So, ito yung mga karaniwan ay mga may problema sa trabaho o di kaya sila ay umalis sa kanilang trabaho bago natapos yung kontrata. At bukod po dito, meron din tayong mga kababayan na nahuhuli ng pulis dahil nga sa paglabag sa batas. Meron naman po mga sinasabing mga medical or welfare cases, so nangangailangan ng tulong. At kasama na po doon yung yung mga yumao. At iba naman mga nag-aantay ng repatriation dahil gusto nilang umuwi ng Pilipinas. So yung bilang, hindi naman po nauubos yan, pero yung bilang po ng babago, no? Minsan marami tayong nare-receive mga report o request ng tulong. Pero yung resolution o pag-ayos ng mga kaso na yan, ay hindi naman pare-pareho yung panahon na required. So minsan may mga kaso na within one day na ayos na. Ibang problema naman, maabot siguro ng mga 1 linggo o mahigit ng 1 linggo o 2 linggo, ganun po. But ano po natin is we have personnel on hand to assist them, no? As soon as we receive the report of Filipino in distress, agad-agad po inaasikaso yan. And sa pwede nating sabihin confidently na compared to 2022, 2023, malaki na rin po ang binaba na sa bilang ng mga Pilipinong may problema dito. Okay. So sa ngayon po, do we have any kababayan o OFW na nakakulong ngayon sa anumang Kuwaiti jail, Ambassador? Meron po. Karamihan po itong mga nakakulong po ay either for drug cases, mainly possession, no, and use of drugs, and yung iba naman po para sa mga kasong tinatawag na immorality. At meron din konti na para sa kasong pagnanakaw. Alright. Okay. At syempre, hindi ko rin po pwedeng hindi tanungin ito dahil this was of course featured in the news both sa mainstream at sa social media nito mga nakalipas na taon na naging laman ng mga balita yung ilang mga cases na umabot dito sa Pilipinas na naabuso o meron pang iba na talagang nasawi ng mga kababayan nating OFWs dyan sa Kuwait. How did you address this nung naging ambassador kayo? Nangyayari pa rin po ba ito? O is this situations are now under control? Sa awa naman po ng Diyos, wala naman po tayong any recent incidents of any major case na or any case that involves sabi nga natin yung grave abuse ng isang Pilipino. And if we do have cases like that, agad-agad lang po natin inasikaso yan. Sa tulong with the help of the Kuwaiti government. Ang gobyerno naman ng Kuwait ay sensitibo rin sila sa mga kaso na ganyan at agad-agad naman nag-ano rin sila, nagbibigay ng kaukulang tulong. Of course, lahat ng mga hakbang na gagawin natin ay sa loob po ng sinasabing mga batas ng Kuwait. Meron po tayo mga abogado na tumutulong sa
whether in the civil or criminal aspect of a particular case, ay handa rin tumulong. Ito po ay mga abogadong Kuwaiti na gobyerno po natin ang nagbabayad po. Alright. Ambassador, puntahan ko lang po yung ating mga Filipino community Filipino community leaders. Unahin ko na ho si Miss Apo. May. Miss May, okay. Kanina napakinggan natin si Ambassador Cabrera hinggil dito sa mga serbisyo, pati yung relationship ng ating embassy with the Filipino communities at yung mga assistance na tinutulong, provided assistance na tinutulong sa mga distressed OFWs, maging yung mga nakakulong nating mga kababayan sa mga Kuwaiti jails sa ngayon. Ano po ba ang usually na tinutugunan na problema, nakakarating na paghingi ng tulong sa inyong community na pinamumunuan? Ano po ba yung usual na mga problemang kinakailangan yung i-address together with the Philippine Embassy in Kuwait? Pangkaraniwang concern po namin, Sir Ray, is naidudulog namin sa embahada is yung RA, yung request of assistance, yun yung mga natin sa karamihan doon is yung mga kasambahay, mga problema sa mga employer nila, sa mga or amo nila. Ganyan. At pangalawa naman is about yun sa mga undocumented. Marami po kasi tayo dito mga undocumented. So, mostly yan is dumadaan sa amin at nagtatanong ano ang dapat nilang gawin para maisaayos o makakauwi sila ng maayos. So, kami naman as a community, kami rin po yung parang bosses, magiging bosses nila at magtatanong din po kami talaga sa embassy kung ano ang unang gagawin ng bawat OFW na nandito sa Kuwait. So, at least, kahit pagpupunta sila sa embassy, naka-ready na lahat yung mga documents nila, yung mga kung ano talaga yung karapat-dapat nilang gawin para maisaayos at madaling maayos kumbaga yung mga kailangan nila. Yun po ang mostly. At saka sa naman sa proseso ng dokumento, yun din isa din yung nare-receive namin. Hindi lang po sa mga OFW, sa mga amo ng mga kasambahay na nagtatanong regarding sa paano ba yung kontrata ng mga kasambahay nila. Isa din po yan yung mga tinutulong namin sa kanila na ito yung gawin ninyo, isa, dalawa, tatlo, at least kahit paano is magiging short time yung pagpunta nila sa embassy, hindi masyadong magiging matagalan or pag-process, hindi matatagal kasi pag pupunta ka kasi doon na wala kang alam is andun pa yung mag-pipirma ka, mag-fill up ka ng mga documents, so medyo patagalan. So some of the employers kasi is talagang nagtatanong po sa amin, sa amin kami na mga Philcom leaders, yan po yung mga kwan. At sa embassy naman, sa mga consular services, nakakatulong din kami pag sila nagtatanong about sa mga documents. So hindi yan galing po sa amin, yung mga sinasagot namin is came from embassy itself din. Kasi ayaw din namin baka magsasabi na kami ng isa, dalawa, tatlo, tapos mali pala. Tama naman. Okay, baling din sa amin yung kwan. So bago namin sasagutin yung tanong nila is nagme-message po kami sa taga-embassy kung ano po ang karapat-dapat lang gawin. Yun po ang kwan. Lagi namin na idudulog. Pag nabigay nyo ng lahat ng impormasyon at na-confirm at nabigay nyo ng lahat ng impormasyon sa embassy, mabilis naman silang umaaksyon. Opo. Okay. That's good. Pero sa kasalukuyan, sa inyong community, meron bang nahaharap ngayon sa legal problems o nakakulong sa mga Kuwaiti jails natin? Sa awa ng Diyos naman sa ASPOC, wala naman po, sir. Mostly na lang po is yung talagang natanggalan ng mga work. Yun lang po talaga ang mostly na na meron kami. Alright. Meron kami sa pan. Alright. Sige. Dadakuin ko naman, Miss May, si Sir Christopher, no? Sir Christopher. Alright. Narinig tayo na Sir Christopher. Okay. Alright. Yes, Pastor. Sorry. Okay. Yeah, okay. Sir Christopher. Alright. Okay. So, kanina narinig niyo yung tanong ko kay Miss May at yung naging sagot sa atin ni Ambassador Cabrera tungkol dito sa relationship sa pagitan ng embassy natin ngayon at sa mga Filipino communities. Can we say the same thing na naging maganda rin naman ang ugnayan ninyo with the Philippine Embassy at tumutugon naman kagad sila sa mga request o issues na pinaparating nyo sa kanila, Mr. Christopher?
Well, I can attest to that. And yung relasyon kasi ng mga Filipino community sa embassy is very vibrant. It's always two-way. Being us, their partner in terms of information dissemination, in cascading information that came from the embassy, kami yung kanilang arm na nag-cascade mga information. So from embassy to community, we course it through from the organizations to the leaders and to the members and to the entire community. Vice versa po yan. Ganon din po pagdating galing sa community, pag meron po silang request for assistance, may question po sila, ang tanging tulong na ginagawa po namin, dinudulog namin diretso sa embassy. Okay. We actually endorse to the embassy kung ano man po yung mga requirement ng ating mga kababayan, whether it is yung mga naaabuso or yung may mga problema sa kanilang trabaho, may mga sakit or mga nasa hospital, we immediately endorse the case to embassy. At kami po ay nagpapasalamat dahil mabilis po ang aksyon ng ating embassy kasama Okay. po ng ating OWA pagdating sa ganyang mga senaryo. Kaya kung hindi nyo po you can confirm po sa DMW, sa OWA, sa Philippine Embassy, ngayon po yung panahon na napaka-konti na po na ng wards dahil po napaka-effective nung kanilang mga ginagawang intervention pagdating dun sa pagtulong sa ating mga kababayan. Lahat po ng mga ambassador na pumunta dito, may kanya-kanya silang legacy na iniwan. But Amba Cabrera is a different animal, I should say. Okay. Siya po ay talagang nasa ground. Makamasa, he always listen. Madalang po yung magsalita pero mahaba yan mag-speech, pero pag nag-speech yan pero malaman. Okay. At kami po ay nagpapasalamat dahil with his leadership, naramdaman po namin na kami po ay malapit sa ating embahada. Although hindi naman po perfecto, pero mga room for improvement at open po ang ating ambassador pagdating sa ganyan suggestions and comment. At madalas po inihingi po niya ang opinion ng ating mga community. So vibrant or fluid yung komunikasyon at relasyon namin sa ating embahada. Okay. Alright. Pero sa ngayon ba meron ka sa community na pinangungunahan mo, kinabibilangan mo, Christopher, meron ba tayong in distress OFW na humingi ng assistance sa inyo bilang community leaders? Lalo na doon sa mga naaabuso at yung nasa mga piitan o kulungan dyan sa Kuwait. Well po, sa kalawakan po kasi ng umbrella namin, binabubuhan po kami ng mahigit kumulang 87 organization under our umbrella. Kami po ay ang sa koalisyon ng Filipino Community Organizations dito sa Kuwait. Madalas po nagkakaroon na it's either miyembro ng organisasyon or kamag-anak o kaibigan ng member ng organization ay nangangailangan ng tulong. At yan naman po ay madalas na naaksyonan ng ating embahada. So kung meron man pong mga nasa kasalukuyan ay mga existing cases, yan po ay dahil sa mga proseso na kailangang tapusin within Kuwait policies and regulations. So kailangan pong pagdaanan lahat ng legal na pamamaraan, dokumentasyon, in coordination po sa Philippine Embassy. At ako'y nagpapasalamat din po muli yung ating legal assistance that are being provided by the Philippine Embassy. Talaga pong anaan dyan. Kumbaga, mas malakas po ang suporta na pinagkakaloob ng ating ng Philippine Embassy pagdating sa mga legal assistance sa panahon ngayon kumpara sa mga previous administrations. Ayun, okay, sige. Dako naman ako dito kay Ginoong Zulficar Mundok. Sir Mundok, good afternoon po muli. Yun din po ang aking Good tanong, afternoon, sir. tulad ng tanong ko kay Miss May at Christopher. Yung pong relationship ng inyong Zambazulta organization dito sa ating Philippine Embassy, kamusta po yan at kamusta yung assistance na ibinibigay sa inyo ng embassy? Kayo ba ay satisfied? Approve ba sa inyo yung bilis at sincerity na aksyon ng ating Philippine Embassy sa inyong mga Filipino community, lalo na sa Filipino community na pinangungunahan po ninyo?
In terms of relationship po between our organization and the embassy, napaka-vibrant po, no? Napaka-productive. In fact, we were made partners by the embassy, by Ambassador Cabrera noong last year, sir, no? Last year when we had Fabric Month, Philippine Fabric Month, we were in nagkaroon kami ng mini exhibit ng mga traditional items mula sa Samba Sulta region. And it was really a good opportunity and a good chance for us to showcase our part of our diverse culture in the Philippines, no, para sa mga tao dito sa Kuwait. And doon po sa mga assistants, yung may mga miyembro kami dito, katulad nagkakaroon ng mga labor dispute sa kanilang mga employers, na yung mga indemnity nila ay kulang, or yung hindi sila pinapayagan mag-change ng employer. So dinudulog po namin ito sa embahada at binibigyan kaagad ng mga legal support para ma-iron out yung mga kanilang mga legal problems with their employers or whatsoever, no? So I can say po na we are very thankful to Ambassador Cabrera dahil dito sana it will be a pick up parang sa mga darating pang mga ambassadors dito sa Kuwait. Magiging practice na din ito yung talagang close partnership ng embahada at saka sa ating mga Filipino communities dito sa Kuwait. Alright. So sa kasalukuyan po, Mr. Mundok, wala tayong Pilipino na nasa ilalim po ng inyong organisasyon na in distress, humingi ng tulong, assistance, lalo na dun sa mga maaring humaharap sa mga legal issues, legal problems at maaring nakakulong ngayon sa mga oras na ito? Wala naman po ngayon, pero parang past few months ago, na nagkaroon tayo ng isang miyembro na nakulong. Tapos ang problema po was nakulong siya ng biglaan kasi dahil sa anumang mga violations ng law dito sa Kuwait, ay nakauwi din naman siya kaagad. According to the law, he was to be deported and na-repatriate naman po siya kaagad sa Pilipinas. So far, wala naman po tayong problemang mga malalang ganun, or in distress talaga. Alright. Okay. So, matanong ko lamang po, Mr. Zulfikar, kamusta po, paano ninyo sinalubong ang bagong taong 2026 dyan sa Kuwait? Masayang pagdiriwang po ng bagong taon. Nagtipon-tipon kami. Nagluto kami ng mga pagkain namin galing Mindanao, na. And then we celebrated. Yun lang po, marami kami mga membro nandoon during the New Year. And Sir Christopher, kamusta? Paano nyo sinalubong? O una-una, paano nyo pinagdiwang ang Kapaskuhan at paano nyo sinalubong ang taong 2026 with the Filipino community? Well, yung mga Filipino community po under our, may kanya-kanya po kasing mga event. So sa napakarami po nila. So minsan yung iba po naatinan ko yung kanilang New Year celebration. But basically, of course, we focus on the family. At ganoon din po yung greetings na lang sa ating mga kaibigan. Ganoon lang po. Simpleng celebration and hoping na prosperous yung this coming year. Alright. And Miss May, ganun din po, paano po nyo sinelebrate? Lalo na kasama ang inyong ang inyong Kuwaiti husband at ang inyong pamilya, mga anak. How did you celebrate the New Year bilang Pilipino? How can you celebrate the New Year there sa Kuwait at even yung Pasko kasama rin ang ating Filipino community, Miss May? Sa family naman, by the way, sir, this year, hindi talaga kami nag-celebrate kasi we are planning to sana manood ng fireworks. But sad to say, hindi natuloy yung fireworks nila dito. So, wala talaga kaming preparation. Bakit hindi natuloy yung fireworks?
Hindi, ewan ko, there's something kwan lang talaga daw na na-cancel yung fireworks na yon. So, sa to say, hindi na kami nakapag-prepare. So, dito lang kami sa bahay. But to my community naman, sa ASPO, some of them is celebrating. Hindi rin kami ang iba, napupuntahan ko, tulad ng sinabi ni Sir Chris, kwan na lang, puro messages na lang, greetings na lang sa grupo, yun na lang ang ginagawa namin. Tapos kung may time naman, nung ang ibang hindi sa A1 talaga nag-celebrate, pinupuntahan po namin. By the way, yung Christmas, hindi na po kami, hindi ako itself, sa pamilya ko, hindi na po kasi kami nagsi-celebrate ng Christmas. Wala na po yun. Oh, okay. Oo. Pero nandiyan pa rin ang diwa ng lalo na sa ating mga Christian community, nandiyan pa rin yung diwa ng Pasko, ano? Maski na. Opo. Alright. Okay, Ambassador, balikan ko lang po si Ambassador Cabrera. Alright. Ambassador, paano naman po sinelebrate ng ating Philippine Embassy sa Kuwait ang pagpasok ng ang pag-celebrate ng Christmas at ang pagpasok ng bagong taon together with the other Filipino communities po? Well, itong bagong taon po at yung Pasko, basically, these are family, sabi siya, panahon para sa pamilya, no? So yung mismong araw ng Pasko at yung mismong araw ng bagong taon po, ito po ay we encourage our companions here, our colleagues to take the time to be with their families. And sabi nga, to be thankful and to be grateful for all the blessings that we have received in the past year and to reflect on how we can do better in the coming year. Ito pong ating mga kababayan dito, mga Pilipino, are an essential part of the community, and we would like to do better for them or serve them better. Sabi ko nga, ang ating big source of our motivation and inspiration here in the embassy is the community itself. Sila po nagbibigay sa amin ng lakas para sa aming trabaho. Ano naman po ngayon ang plano at mga bago, kung meron mga bagong programs at services ang ating Philippine Embassy sa Kuwait ngayon 2026? Over the years, we have gradually introduced mga small improvements sa ating serbisyo, and we are trying to do more in the coming years. For last year, we had the first isang major activity we had was yung OFW Serbisyo Caravan sa pamumuno ng DMW at OWA. Unang beses po dinala dito sa Kuwait noong December. December 5 to 8, and we're hoping to do it again this year. Sana 2 beses po dahil nga napakalaking tulong po para sa ating mga kababayan dahil dala po nila yung mga serbisyo na hindi po na-avail ng mga kababayan natin dito dahil nga ito yung mga serbisyo sa Pilipinas lamang, katulad po ng renewal ng driver's license, pagkuha ng national ID, mga bagay pong ganon. So ito pong serbisyo Caravan ay isang malaking tulong po talaga sa ating mahigit 200 Pilipino, 200,000 Pilipino dito sa Kuwait. And we are hoping to have 2 more this year. And apart from that, we have been gradually, hindi lang streamlining our services, but we've been trying to introduce improvements. Katulad ngayon, we now are receiving mga digital payments. No? Hindi na lahat by cash. Pwede na rin digital payments, which is more convenient for some of our Filipino clients. And we are looking into other measures then, no? To reduce congestion, to increase yung processing time, at mapaganda po yung serbisyo para sa mga kababayan po natin. Alright. Now, bigyan daan ko lamang po ito, Ambassador, lahat po ng mga nakatutok at nanonood sa atin sa mga oras na ito sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Ito lang nababasa ko sa ngayon. Eljan TV. Ayan, Happy New Year, Ambassador Jose Pepe Cabrera, at sa lahat ng viewers ayon kay Eljan TV. Kay Amy Juliet, nagbati rin siya. Kay Coach Jurlik Alfonso Balabat Jr. Shoutout daw sa Philippine International Fraternity and Sorority Kuwait Council. At the same time, yung Black Knights Kuwait Eagles Club, Black Knights Kuwait Ladies Eagles Club, at marami pang iba. Gayon din kay Sol Bagsik Al
Failakawi, watching from OWA Team, Kuwait. Yan. At kay Almo Ayo, watching from Sabah Salem, Kuwait. Kay Lamis Rosalina, bumabati rin po sa inyo. Si Ginong Robles Bolanos Rosemary, good afternoon po sa lahat ang message niya. At kay Bray Morales Del Moro at kay Zane Harrison. Yan. Ang dami pa pala. Kay kay Bray Morales Del Moro at kay Zane Harrison. Nakatutok po sila at nanonood sila sa mga oras dito sa ating programa. Although, teka, may pahabol pa. Naku, dami May pahabol pa. Luis Carlos Osorio. Ayan. Okay, sige po. Hindi ko man mabasa lahat itong ating mga bumabati sa inyo at na nakamonitor sa atin. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Although I want to extend this program, kaya lang sumesenyas na po yung ating executive producer. Siguro, parting message, unahin muna natin ang parting message ng ating mga Filipino community. Unahin na natin, of course, si Miss May Ortiz. Go ahead po, Miss May. Parting message po ninyo. Miss May? Yes po, sir. Sorry po, na-mute. Sa aming mga kababayan, sa Filipino community at dito sa Kuwait at sa Embahada, okay, marami pong salamat at taos puso po kami sa ASFOC na nagpapasalamat sa laging andyan kayo sa sumusuporta sa amin, sa pagkikipagkaisa kami sa ASFOC nakikipagkaisa rin sa mga programa sa ating mahal na Embahada at salamat po Kamba sa nandiyan ka parati, lalo na sa mga katanungan ko rin kay Vice Consul Aaron na parati ko siya yung parati ko kasing connections na pag nagtatanong ako. Maraming salamat sa lahat ng mga embassy staff na they're too friendly and yung mabilis mo silang malapitan. Sa DMW naman, marami ding salamat din sa kanila sa any assistance sa mga kasambahay na lagi din naming nilalapit sa kanila sa pagkakaisa at lalong-lalo na sa inyo, Sir Ray, maraming pong salamat at maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa sa bayanihan. God bless po. Maraming at sana salamat. Hindi lang po ito. Oo nga po. At yan i-request natin. Uulitin natin to. I-request natin to kay Ambassador Cabrera na paano magiging regular ang ating pakikipag-ugnayan sa inyong lahat dyan, sa ating lahat ng mga Filipino community sa Kuwait. Alright, thank you very much, Miss May. And of course, si Sir Chris. Ayan, Sir Chris, Okay. siguro, Okay parting po. message mo. Una po ang aming lubos na taos-pusong pasasalamat, Sir Ray, sa pagkakataon ito. And again, ang pasasalamat namin sa aming ambassador, sa aming embassy, sa DMW and OWA, sa patuloy niyong paglilingkod sa ating mga kababayan. Naway pagpalain kayo at nawa po ibigyan pa kayo ng lakas ng pangatawan ng ating pong may kapal. At patuloy kayong maging serbisyo ng bayan at may pagkaloob ang tunay na serbisyo sa ating mga kababayan dito sa Kuwait. Mananawagan na lang po Go ang ahead ating po. gobyerno. Go ahead. Sana naman po, tingnan ninyo kung tinitingnan nyo sa lokal sa ating Pilipinas, huwag nyo naman kalimutan yung ating mga embahada. At kami po alam namin na kulang po sila sa tao at kulang sa pondo. So sana naman po, dagdagan nyo ng napaksipag po ng mga tao natin dito sa ating mga embahada. Pero we know the effort, we know the shortcomings. Alam din po namin yung mga kakulangan sa tao, kakulangan sa pondo with regards pagdating po sa operation ng ating embahada. So sana po mabigyan ng pagkakataon ng gobyerno na silipin at bigyan din ng kaunting mas additional funds ang ating mga embahada na especially po sa Kuwait. At Godspeed po sa inyong lahat na pagpalain tayong lahat. Very well said, Sir Christopher. At tulad na ng sinabi mo, sana maging regular ito. We will try to find a way with the Philippine Embassy sa Kuwait sa pamumuno ni Ambassador Cabrera to make this more of a regular communication meeting or sa pagsasayang papawid nitong ating ugnayan sa Philippine Embassy at sa ating Filipino communities sa Kuwait. Sir Sulpicar, last parting message po, Ginoong Sulpicar Mundok. Yeah, thank you so much, Sir Ray Sampang at sa inyong team sa Radyo Pilipinas World Service for inviting us and sa aking dalawang kababayan nandito, si Chris at si Ma'am May. And of course,
sa ating embahada, sa ating mahal na sugo si Ambassador Cabrera. In behalf of Sambazuta po, I would like to thank you again for your constant support to our community here in Kuwait. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din po, Miss May, Sir Christopher at Sir Zulficar. And of course, to our Excellency, Ambassador Jose Cabrera. Ambassador Cabrera, wala akong masabi. Talagang they are all-out support para sa ating Philippine Embassy sa Kuwait sa pangunguna ninyo. At ang tangible, sabihin na natin tangible, makikita at hindi nakikitang serbisyo nararamdaman nila mula po dyan sa ating embahada sa pangunguna ninyo. Parting message po, Ambassador Cabrera. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagkakataon na ito para iabot po ang ating mensahe sa ating mga kababayan po dito sa Kuwait. Nagpapasalamat din po ako sa ating mga kasama dito ngayon, si May, si Chris at si Zulficar. Yung mga comments nyo po, I find them very inspiring. I will do more for the community. If only because of your comments. Pero nais ko rin pong ipaabot ang aking mainit na pagbati sa lahat ng mga Pilipino sa Kuwait. Gusto kong gamitin itong pagkakataon upang tiyakin sa inyong lahat ng Embahada ng Pilipinas ay laging narito para bigyan kayo ng tulong at serbisyo. Nais ko rin pong gamitin ang pagkakataon na ito upang ipaalala sa inyo na siguraduhin valid ang inyong mga passport at residence visa or civil ID. Gayon din, maging maingat sa mga batas, regulasyon, kaugalian at tradisyon ng Kuwait. Sa paraan na ito, ang inyong pamamalagi sa Kuwait ay magiging matiwasay, kapaki-pakinabang at kasiyasiya. Napakahalaga rin siguraduhin aktibo ang inyong OWA membership at updated ang inyong mga pag-ibig, SSS at PhilHealth accounts at mga kontribusyon. Huwag niyo pong ituring na gastusan ang inyong mga kontribusyon sa mga programang ito. Bagkus ituring niyo ang mga ito bilang mga pamumuhunan o puhunan dahil sa kalaunan ay mas malaki ang inyong makukuhang benepisyo mula sa pabahay, medikal at pensyon na bigay ng mga programang to. Nais kong pasalamatan ang buong Filipino community sa Kuwait at ang mga organisasyon ng mga Pilipino rito sa kanila o sa inyong patuloy na suporta sa embahada at aming mga programa at aktibidad. Nagpapasalamat din ako sa inyong aktibong interes at pagmamalasakit sa kapakanan ng isa't isa at sa kapangalan ng kinabukasan ng ating pamahalaan at ng ating minamahal na ilang bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ambassador, Your Excellency Jose Cabrera. Pero let me also acknowledge itong napakalaking participation at tulong, assistance na iginawad sa atin ni Vice Consul Aaron Losada para po maging possible itong ating episode na ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko with our Philippine Embassy in Kuwait sa panguna ni Ambassador Jose A. Cabrera, maging dito sa ating mga Filipino community leaders. So, thank you very much, Vice Consul Aaron Losada. Thank you very much for your assistance. At sa pamamagitan po niyan, maraming salamat po sa pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko with our Philippine Embassy in Kuwait sa panguna po ni Ambassador His Excellency Jose A. Cabrera together with our Filipino community leaders sa Kuwait, Ms. May Ortiz, Mr. Christopher Hernandez, and Mr. Zulficar Mundok. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Babangon sa Makabayan Serbisyo Publiko Team, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon. Bye-bye and always stay safe. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas Thank you po. World Service sa iba't ibang Maraming embahada ng salamat. Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.